Hello, hello, beautiful peoples! Peoples with a P-E-P-L-S. I'm back! Good morning, everyone. It's a beautiful Friday. So, ano yung pag-uusapan natin ngayon? It's about yung nag-trend ko before na 6 minutes video. Dito yon nagsimula ang lahat. Yes, dito nagsimula ang lahat. Yung I embraced myself with my current figure or body size na hindi ako nahihiyang humarap sa camera. I also did my live na rin sa Facebook and successful naman. So, ano meron? Dun kasi, sa 6 minutes video na yon na I reshared kanina, meron doon na highlight the reason why my body weight is yo-yo. So, hindi masyadong klaro doon yung PCOS or PCOS or should we say yung buong meaning niya is polycystic ovarian syndrome. Yes po, meron akong ganyan. So, na-discover yan siguro maybe 2012, I think, or 2013. So, nagpa-correct ako sa OB because nakaranas ako ng amenorrhea for 3 months. Pero hindi na-dissect doon na I have PCOS. Then, 2019, dun talaga. I was so shocked to discover na meron akong PCOS. Yun. And I have also, intramural myoma, which is mag-goodbye kapag ako ay menopause. So, yun yung reason kung bakit ganito ang body ko. Aside sa, I don't know kung tubain talaga yung sa side namin kasi meron namang plump. One of my aunties. And also my mother is also a little bit pero health conscious yun. Sa amin mas conscious yun with her body figure. So ayun, balik tayo doon. So yun nga, diba? Dito na pag-usapan na topic ko yung about low carb and intermittent fasting. LCIF. So, nung 2019, nag-try na ako niyan, which is very effective to me kasi na-correct niya yung aking irregular menses, tapos yung chakaness, marami ako before na pimples, as you can see, paisa-isa na lang yan, ngayon, ano pa ba, yun, na-tone down yung aking body, with din yun, with the help of intermittent fasting. Pero, dito sa video niyan, sinabi ko, aral-aral, do your research before you start. Kasi hindi pwedeng mag-jump into, gagawa ka na agad nung na yan, low carb and intermittent fasting. When I discovered na meron akong ganyan, yung friend ko, shower out to Kit Ledesma. Siya yung nagsabi sa akin na, why not try mo yung i-join kita sa group, but lang muna, parang silent viewer lang ako doon. And tinitignan ko process, which is very effective. Effective talaga yan siya. So, ayun, tinitignan ko yung process, naral ko talaga siya, then I decided, after the Independence Day, naalala ko lahat ng pinagagawa ko, June 13, 2019, ganon. Okay, ready na ako to do the low carb. Low carb lang muna kasi intermittent fasting, papasok lang yan when you are when you are fat adapted, when your body na is burning your own fats. So within 2 weeks yun 2 weeks yun, nabawasan ako agad ng 2 kilos. Mabagal kasi mabagal siya because nag-a-adjust yung katawan ko
So, anytime na mag-decide ako na balik loob, okay, the easiest way na yun. Kasi napagdaanan ko na eh. So, ganun yun. Yung yo-yo nga. So, kailan ba ako nagbalik loob? That was siguro maybe 2023. Or 2023, 2022. Basta na-feature ako. Na-feature ako sa one of the local TV station dito. One of the, one of the practitioner. Yun. So, hindi ka pwedeng mag-jump into intermittent fasting without doing your research, ha? Kasi mabibigla ang katawan mo. Yan yung sinasabi ko. Aral-aral muna bago ka mag-try. Kasi nga, syempre, ang goal mo is for health. Hindi, kung ayaw mo, sabi ko dito sa video, kung ayaw mo, die. Punta ka sa emergency room. Aralin mo muna mabuti kasi pag mali yung gawa mo, magkakaroon ka ng side effects. Talaga. Oo. Tapos sisisihin mo yung fab diet na tinatawag. No. Sarili mo mismo kasi mali yung process na ginawa mo. So, ganon. Dito din. Sabi ko, I can okay, do LC anytime. Pero, sabi ko, sa ngayong punto ng buhay ko, nag-e-enjoy ba ako kay carbs eh. So, ano ba nangyari? After September 13, nag-usap-usap kami ni Hobby, which is need din lang kasi namin mag-tone down. And the fastest, easiest way na hindi mo ginugutom, take note ha, hindi mo ginugutom yung sarili mo, is kumain ka. Kakain ka ng low-carb foods. Disclaimer tayo ha, I am not an expert, I am not a medical kinemerut. This is based on my personal experience. Kasi nagawa ko na siya since 2019. So, ang pinakamabigat ko at pinakamalaki ko talaga na pangangatawan was 67 kilos. And na-achieve ko after 1 year yung goal weight ko na 50 kilos. But yung BMI, hindi ko na kaya yan. Hindi kayang gawin yung BMI. Not unless mag-focus talaga ako into from LCIF to carnivore diet. Kung sa ibang bansa ako, maka-afford natin yan. Steak everyday, okay. So, yun. Ano yung naandun? Pwede, if napapanood nyo yung video na to, you can comment and you can ask me para masagot ko kung ano man yung gusto nyong malaman with this way of eating, okay? Hindi po ako nagdidieta ha. Kumakain ako ng marami. Hindi ako nagpapagutom. But, eto yung nakakatuwa, 'di ba? Ilang araw pa lang, within 2 days pa lang or mga 3 days on my third day ba kahapon, hindi ako sure. Wala kasi kaming wala kasi fix na we decide lang kami na ganito ganyan. So imagine kahapon naglaba ako. As in machine wash naman siya, pero yung energy ko, I find it very amazing. Hindi ako napapagod. Sheesh, sabi ko, I'm on my fasting state ha. I mean, hindi ako nagugutom. This is, hindi forced yung fast ko. Kasi sabi ko, kakain lang ako kapag gugutumin na ako. Hindi ako ginugutom. Ano yung fuel ko? Kape! Black. Without sugar. Black talaga. 1 teaspoon. Ay, hindi. Half tablespoon. Ganun. Sabi ko, Dad, kaya ko pala. Yung consistency ng kape ni Manong. I can. Hindi ako napapaitan. What happened? Yun po yung pag nasanay ka into low carb, everything you eat na may sugar, kahit konti, ang tamis.
take it from me kasi matagal ko na yung ang tawag dito, matagal ko na yung experience. So yun, yo-yo siya kasi yun nga, pag strict or not so strict, tas may occasion, hindi pwedeng hindi ka kumain kasi ako pa ba naman, I love food. Food looks good on me. Pero the good thing about it kasi is, ang sabi ko, magka-comeback ako ulit into low carb if meron naman ako maramdaman something with my body. Kasi kilala ko naman yung katawan ko yun. Pero I am motivated to do it right now again because of, yun nga, sabi ko, unnecessary comment is not welcome in my life. You don't, dito sa video na to, sabi ko, you don't need to tell me diba? Bawal kasi yung word na yan Kasi, pero kung if I'm referring it to myself naman, hindi naman acceptable naman yun ni Meta. Pero, syempre, iwas-iwas tayo. Doon tayo, tayo sa community standards na ginagamit. So, yun, referring to myself, somebody is referring to me as, ganun na nga, diba? Ma, tambok. I know naman po, you don't need to tell it in front of my face. I can see, I can feel, I know. I'm getting bigger. Ganon. So, if you are doing something for yourself, well, that's good for you. But you don't need to compare to me. You know what I mean? Kasi hindi siya maganda. Hindi siya maganda because you are not convincing me to change my way of eating. You know what I mean? Hindi kasi ganito yan, guys. Minsan, akala natin nakakatulong tayo, but hindi. Lalong-lalo na sa taong may pinagdadaanan. Lalong-lalo na sa taong merong body weight issue. Bakit may body weight issue ako? Because I am a PCOS warrior. Iba-ibang katawan, iba-iba din yan na may mga babaeng may PCOS. Lucky for them kasi hindi sila ganito. Plump. They're not plump. They're payat. Lucky for them. Because nasa genes yan nila. Ito yung genes ko. Kumain man ako ng konti, no? Lalong-lalo na pag pinagsama yung carbs at fats, kahit konti, I still get the plumpier version of myself. Ganun yun. Because it's in my genes. Lucky for you pag kumain ka marami. But your body still is slimmer. Yung ganun ba? So, minsan, nag-isip-isip muna tayo. I also get offended when somebody tells me that the food is tasty, but hinay-hinay lang kasi baka lalo kang tumaba. I really was offended with that, reading that. Sabi ni wag mo nang patulan. No. Patola po ako ever since the world began. Observe din tayo. When the video states that that person or me is on an occasion, nasa okasyon, kumakain ng masasarap, assess mo naman. Hindi naman yan araw-araw, nasa okasyon ako. That specific day lang naman. And I am enjoying. Matagal ko nang hinihintay, matagal kong inasam. The lechon. Ang lechon po ay nabibigay sa akin ng kilig. Wala, ewan ko lang, basta ang sarap-sarap kasi. You know what I mean? Food looks good on me talaga. So, yun yung doon. Buti na lang, nung dapang-dapa na ako sa carbs. Buti na lang, walang chakanes na nangyayari. Pa isa-isa pa rin yung pimple. But still, that's pimple. Kakaano ko lang dito. Kakalaya ko lang dito. The last week, eto. So, buti na lang pa isa-isa. Pero, nung 2018, I think, 2018, 2019, ang dami. Ang dami dito sa mukha ko talaga.
Nagsusot ako ng face mask to cover the pimple ang lalaki. Pero buti na lang naibalik naman sa tamang ayos yung pagmumukha ko. So yun. Be kind to everyone. Be kind to animals nga, sa tao pa kaya. Yan, yung unnecessary comments is mag-isip-isip muna. Isip-isip muna kung tama ba na pagsabihan mo ng ganyan ng isang tao. Diba? Kasi hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Yan. Kaya from time to time, humuhugot talaga ako. Pag hindi pa ako nakaka-get over, maghuhugot talaga ako or mag-rant ako the whole week. Hanggang sa matanggal ko yun. Kasi, yun sabi ko, wag kayong magsasalita ng ganyan or something, hindi nyo naman alam nararamdam ng isang tao para hindi siya mag-stress eating lalo. Diba? Disclaimer tayo dun. Lahat tayo may pinagdadaanan. No? Let's just be kind to each other. Yun lang. So, yung sabi ko dun sa video before now, when I'm ready, kusa lang darating yan. And, ito na nga, this week. So, hindi po ako nag-jet. Ako marami. But, hindi po ako nagugutom. Bakit? I have a lot of dito. I have a lot of tuloy. I have a lot of FATs. So, yun yung gagamitin ng katawan ko. Yun yung iba-burn niya. Yung doon is, pag nasa fasting state na, yun yung ketosis na tinatawag. So, sabi ko kay husband, sabi ko, Dad, baka watch out ka ha sa side effect. Bakit? Sabi niya gano'n. Baka maka-experience ka ng keto flu. Ano yun? Buti na lang naman hindi. Parang first day lang yata yun So, mag-a-adjust yung body mo eh. Makakaramdam ka ng something. So, kapag kumain ka din, like kumbaga, fat adapted ka na, kumain ka ng bawal, napasobra ka, yun din, magka-keto flu ka. So, sa akin, kasi when I do the cheat day, or kakain ako ng is, I am responsible to whatever food intake na pinapasok ko sa katawan ko. Hindi ko biniblame yung way of eating, but yung sarili ko. Kasi nga, cheat day eh. So, pero pag nag-cheat day naman, wag naman masukso. So, this is very talaga. Coming na naman yung holiday season this year. Pag nag-Christmas talaga, ang dami talaga masasarapan. Hindi talaga pwedeng hindi kumain. Kasi masarap nga eh. Masarap ang bawal. But, be responsible. Yun. That's the key to it. Diba? So, yun nga, sabi ko, embracing yourself. Mahirap yun. Yung sabi ko sa video, I will do my live if ready na akong makita yung pagbumukha ko, but congratulations! Kahit recorded video ito is nandito ako. Nagpapakita sa inyo. Yun. Lakas ng loob yan na matanggap ang sarili mo sa ganyang state of plumpiness. Hindi tayo pwedeng gumamit kasi ng mga ordinary words kasi nga, yun nga. Dun tayo. Stick tayo sa community standards kung ayaw mo ma-awarding ceremony. Siyempre, ingat-ingat ako masyado ngayon kasi, anytime kasi pwedeng tanggalin yung CM. And I was very lucky na ma-monetize finally. You know what, sa mga video ko, I am doing this. Yung balik loob na rin ako sa Reels and all, kay Facebook and all. Not for the monetization. I was lucky to be given the chance to ma-monetize. Sabi ko, not for the monetization, but to inspire, to give positivity to my viewers. Kasi parang kumbaga na-regret ko din yung time na nawala ako. Wala tayong magagawa. That's part of person's journey. Ito yung journey ko. Yo-yo. Kung ang aking body weight ay yo-yo, parang nag-yo-yo din ako dito sa Facebook. But I'm glad I'm back. And ayan na nga, I'm very, very lucky to be given the chance na
ma-include sa CM. Alam na yan ng mga kasama natin. So, ito, napunta na tayo sa 20 minutes. Diba? Anong tawag doon? Timestamp. Timestamp, it's 20 minutes and 10 seconds. So, magkakaroon tayo ng part 1 and part 2. Para, siya, kasi kinakat ni boss. Kasi gumawa ako ng 20 minutes before and 15 minutes lang yung pumasok. So, yun. Yun lang naman. Yun lang din naman. I also need kasi yung longer videos para doon lagyan ng something. Yun yung gusto ko yung long form video. Kasi doon niya ako lalagyan ng inaasam-asam ko. So, yun. Meron man nagsasabi na this body size is okay naman daw. I am not mataba. Meron naman nagsasabi, I am mataba. So, saan ba talaga ako lulugar? Planet Namek or dun sa Mars? Pero, honestly, hindi ko pwede pabayaan yung sarili ko because yun yung sabi ko sa asawa ko. Hindi tayo mayaman para mag-maintenance tayo for the sakit ng katawan. So, yun. We have to take good care of our body para din naman sa sarili namin yun. Kasi gusto namin tumanda kami na healthy. Ganon. Diba? Sino ba naman yung mag-aalaga sa amin? We're just the two of us. We're just the two of us. Oh, speaking of, hala, na-touch natin yan. Yung pagkakaroon ng walang anak or childless is very sensitive. Natawag doon, sensitive matter sa may asawa. And some people are very insensitive when it comes to comment. Sino ba naman ang taong ayaw ng anak? Hello? Kung yan yung binibigay sa'yo, wala kaming magagawa. We have to accept. Maglupasay kami. 'Di ba? The good thing about it kasi is tanggap namin kung anong meron kami. And from that kawalan or kakulangan, diyan kami humuhugot ng strength namin mag-asawa to become stronger, to love each other more. Yun yung importante doon. Kasi hindi na ako magko-comment kasi medyo makaka-offend ako ng iba kapag mag-comment ako pa more. That is my kasi pananaw and point of view. Baka maka-hurt ng iba. Yun. So, yun lang. Tanggap naman namin talaga. Matagal na. Alam nyo din, ganito din some of ang mga babaeng may PCOS ay nahihirapan magbuntis. Alam ko yung pinagdadaanan nila kasi graduate na ako dyan. My gosh. Graduate na ako dyan. Matagal na ako naka-move on. But this is my advice. Sa mga babaeng kaka-discover pa lang nila. Depende yun sa sitwasyon But kung hindi ka pa nagko-conceive o hindi ka pa nabubuntis, huwag kang ma-pressure. Huwag kang ma-pressure sa mga tao sa paligid mo. Take good care of your mental health, Day. Yes, take good care of your mental health. Nakaka-stress kasi yan. Hindi nakakatulong sila. Yung mga side comments. Kasi ganyan. Hindi yan nakakatulong. Mas lalong nakaka-depressing sa person mismo. Yun pa lang yung moment. Share ko sa inyo Yung moment pa lang na dinatnan ako. Sheesh. I'm not pregnant. Yung disappointment ng isang babaeng nag-asam na buntis. Super. Bakit ko sinasabi? Napagdaanan ko yan
Pero ngayon, wala na akong pakialam because I am okay and very much okay. Pero yung sa iba na pinagdadaanan yan, lalong-lalo na yung pag nagsasabi, ganito, ganyan. Iba talaga pag meron ka. Sino ba naman ang ayaw? Sino ba ayaw ng anak? Sino bang hindi, diba? Kahit isa man lang. Oo, kahit isa man lang. Gusto ko rin naman magkaroon ng kahit isa man lang. Wala eh. That's my, kung yan yung binibigay sa akin ng universe, gagawa doon. Maglulupasay ako? You know, the struggle of a person. Yung utak niya, ng isang tao, yung feelings ng isang tao. Yun, dun. Yun yung ang hirap-hirap kaya. So, sa mga katulad ko na may PCOS na nahihirapan mag-conceive, go push laban lang, girl. Huwag kayong ma-stress because stress, nakakaano talaga yan. Mahirap. So, kailangan mo i-divert yung iyong mindset na hindi ka mag-isip ng mga sinasabi ng mga tao sa paligid mo. You focus on your self-growth. And minsan kasi nagiging cause din yan na parang nagkakaroon kayo ng disagreement with your husband. So, chill lang. Tsaka gawin niyo yung mas mahalin niyo yung asawa niyo. Kasi sila yung magbibigay sa inyo ng strength. Yes. Oo. Kasi ako, strong ako pag strong talaga ako kapag naandyan yung aking support system. Yay! So, guys, minsan talaga yung support system talaga nakakalimutan ko yan. Ang tagal-tagal bago mag-register sa brain cells ko. Yung ganon. Yung support system mo is naandyan parati sa'yo. Anything, everything. Yung hindi maganda, magiging okay yan. Yun. So, yun lang ang ko. Ang hirap po sa isang babae may PCOS, hindi makapag-conceive, tapos daming hanash, daming segue sa paligid. Maawa kayo. Uy! Maawa kayo! Keep your unnecessary comments to yourself. Ang pinagdadaanan ng isang babaeng ganyan, mahirap po. O sila pagdaanan ko na yun. Ako, nakagraduate na ako eh. So, kapag may mga yung sinasabi ko, huwag ka ma-stress. Huwag mo isipin yung sinasabi ng ibang tao. Focus on yourself and love your husband more and make your relationship grow stronger. Stronger than ever. Kasi kayong dalawa yung magtutulungan eh. Yun. Ito yung ko, share ko ha. Kung ano man ang kulang, ito yung point of view ko ya. Point of view ko to. Kung ano man yung kulang, kung ano yung wala, doon kayo huhugot ng lakas para maging matatag. And syempre, yung love with each other, dapat na andyan talaga yan presently para ma-surpass lahat. And I'm very lucky to have. Yes, shout out. Shout out, I love you. Shout out, darling. Darling tuloy, hindi. Baby ko yan. Baby forever. Harold Gonzales. Hindi ko siya masyadong tinatawag sa pangalan niya, kundi sa sweet names. Sweet names, ano yun? Dad. Daddy. Han, mahal ko. O, diba? Dearie. Nung nagsisimula pa lang kami, dearie. Yun. Hala, napunta na tayo sa 30 minutes. So, ano mangyayari dito? Cut off na natin to, guys. So, join me again on my next video. Thank you for staying with me. Ito 3 parts natin ito. So, magsisay bye-bye na. So, that's all muna for today, guys. Join me again on my next video. Thank you for watching. Enjoy the rest of the day. And, as always, from my little world to yours, of course. Love, love, love. Have a good day, everyone. Have a great day. And have a blessed day. Enjoy the rest of the day. Enjoy the weekend. O diba nag-bye-bye na ako, pero dami ko pang sat-sat. Gawin na lang natin tong 30 minutes. So, 10 seconds. So, thank you for watching again.
Love, love, love!